hanggang ngayon lagi kong naalala ang laging bilin niyo ni tatay. Magmahalanan, matulungan kaming magkakapatid, harapin ang mga problema. Nay, salamat, salamat sa inyo ni tatay. Salamat sa mga aral, sa mga aral na aming naging gabay para harapin ang hamon ng buhay. Minsan kami napapaisip at nagtataka sa kakarampot nating pera, bakit itutulong pa sa iba? Ang sagot niyo ni tatay, mapalad ang nagbibigay, kaysa tayo ang nanghihingi ng tulong sa iba. Nay, salamat, salamat sa inyo ni tatay. Salamat sa mga aral, sa mga aral na aming nagiging gabay para harapin ang hamon ng buhay. Higit sa lahat, kayo ni tatay ang aming idolong tunay. Pinakita nyo kung paano nyo inalagaan ang inyong mga magulang noong sila'y nabubuhay. Nay, salamat, salamat sa inyo ni tatay. Salamat sa mga aral, sa mga aral na aming nagiging gabay para harapin ang hamon ng buhay. At sa paglipas ng panahon, aking napagtanto ang mga aral na ito'y nakasulat rin sa Biblia. Sa 1 chapter 4 verse 21, ang nagmamahal sa Diyos ay dapat ding magmahal sa kapatid. Sa Gawa chapter 20 verse 35, higit na mapalad ang nagbibigay kaysa tumanggap. At sa Efeso chapter 6 verses 2 to 3, igalang mo ang iyong ama at ina upang ikaw ay giginhawa. Ngayong sa iyong kaarawan, ang tanging hiling namin sa may kapal, makakasama ka pa namin ng mas matagal para mapadama namin ang tunay at buong pagmamahal. Nay, salamat, salamat sa inyo ni tatay. Salamat sa mga aral at gabay. Salamat sa mga gabing pagpupuyat. Salamat sa pasensya at suporta. At higit sa lahat,
sa iyong pagmamahal. Salamat, nanay ko.